Ang ilan nga, illegal pa raw ang operasyon. When you operate illegally, hindi ka na monitor. Although pinapatigil ng gobyerno yung mga illegal small-scale miners, pero umano pa din sila eh. They continue on working even with the dangers. Marahil ang tanong ngayon sa isip ng ilan sa atin, handa ba ang Pilipinas sa tumugon sa mga kalamidad gaya ng ating nasaksihan sa Chile? Sagot ng NGB, ready naman daw mga large-scale mining company pero ang mga may maliliit na operasyon kailangan daw tutukan. First and foremost, kailangan meron silang personal protective equipment. Kailangan well-equipped sila, meron silang skull guard, meron silang safety shoes, and body coverings. Kailangan niya mayroong mine rescue team para just in case of accident, magre-respond kagad ng mine rescue team. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Ilang mambabatas sa Hong Kong dismayado sa resulta ng pagrepaso ng palasyo. Sa report ng IIRC, kaugnay po sa Manila bus hostage taking noong August 23. Paniwala nila dapat daw managot ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa nangyaring trahedya. Narito ang report ni Tricia Zafra. The whole failure in the rescue and the accountability of all different official concerned had not been addressed at all. Hindi na itago ng ilang mambabatas sa Hong Kong ang kanilang pagkadismaya sa inilabas na final report ni Pangulong Aquino ukol sa August 23 Manila bus hostage crisis. The families of the victims must now reconsider whether it is possible to obtain a fair hearing in the Philippines. Ang kilalang aktivistang mambabatas na si Leung Kwok Hung o mas kilala sa bansag na long hair, umaasang maparurusahan pa rin ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas na responsable sa nangyaring trahedya. I think the president of Philippines haven't done his job very well. Sa inilabas na statement ng Hong Kong Chief Executive's Office, hirap daw tanggapin ng mga taga-Hong Kong, lalo na ng mga pamilya ng mga biktima, ang ginawang pagbababa ng palasyo ng parusa sa mga opisyal na pinakakasuhan ng IIRC. Kaya pakiusap ng gobyerno ng Hong Kong, gawin daw sana ng gobyerno ng Pilipinas ang kaukulang aksyon laban sa mga nagkasala bilang paninindigan sa ipinangako nito sa publiko. Sabi naman ni Atty. Roan Libarios, miyembro ng IIRC, hindi raw dapat mawala ng pag-asa ang mga biktima, maging ang Hong Kong government. Maaari pa rin daw naman kasing ituloy ang kasong kriminal laban sa mga opisyal na una na nilang nirekomendang kasuhan. At kahit raw ordinaryong Pilipino, maaaring gawin ito. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, bago pa man daw mabasa ni Pangulong Aquino ang IIRC report, nais na raw nitong iabsuelto sina DILG Undersecretary Rico Puno, Manila Mayor Alfredo Lim at retired PNP Chief Jesus Versosa sa kaso, bagay na itinanggi ng Pangulo. I think my first reaction was recommending the filing of appropriate criminal and administrative cases. And for so many of them. So tinanong ko lang, ano ba actually ang appropriate criminal and administrative cases? And that was the basis of the instructions given to both the Executive Secretary and the Chief Legal Counsel. So dulo nun, pagkabasa, yung operationalizing the recommendations was also very, very important. Yung sana patapang, pare-pare tao rin naman ako, frustrated ako sa nangyari. Pero at the end of the day, I also have to exercise fairness. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Makakausap po natin sa kabilang linyang telepono Secretary Sunny Coloma, Head ng Presidential Communications Operations Office. Secretary Coloma, good morning. Good morning din, Igan. Opo, ito na po yung naitanong ko na sa inyo sa naging panayam ko ilang araw pa lang nakakaraan, no? Yung pagka-reaksyon, yung reaksyon ng mga mambabatas ng Hong Kong, medyo dismayado daw sila dito sa pagrebisa ng naturang report. Paano po ito, haharapin ng palasyo? Ang ating Pangulo po ay nagsabi na, na hihintay na lang muna niya yung liham mula sa Hong Kong government bago po siya sumagot dito. Okay. May natanggap na ho ba siyang komunikasyon sa Hong Kong government o wala pa ho? Wala pa po. Okay. Doon sa nilabas na ulat ng PCIJ, bagamat pinabulaanan na rin ito ni Pinoy, na nung nabasa daw ito ng Pangulo, yung IIRC report, para daw ang mensahe niya ay i-absuelto nga sina Puno, Lim at Versosa. Tama ho ba yun, Secretary?
Sinabi na po ng Pangulo mismo na hindi po yan ang pangyayari sapagkat mula pa po sa simula nito, ang nais lang naman po niya ay umiral yung fairness. No? Wala po siyang ginawang ganong pag-prejudge doon sa resulta ng investigasyon ng IIRC. Opo, pero ganun nga ho ang nangyayari na rin. Batay ho sa payo na rin ng kanyang mga legal advisor na parang naabsuelto na rin ho itong tatlong ito, Secretary. Hindi pa po dahil meron pa po mga proseso na hintayin tayo na magpapakita kung ano talaga ang liability ng mga concerned officials. At batay po sa naging pagsusuri ng mga legal advisor ni Pinoy, walang basihan para magkaroon ng kasong kriminal itong sina Puno, Lim at Bersosa. Ganun na nga po. Okay. Secretary, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Secretary Sani Coloma, Head ng Presidential Communications Operations Office. Sa ibang balita, campaign period para sa Sangguniang Kabataan at barangay elections nagsimula na ngayong araw. Sa Pasig, walang sinayang na panahon ang mga kandidato. Madaling araw pa lang, hapit na sila sa pagkakabit ng kani-kanilang campaign paraphernalia. Susulitin daw nila ang panahon ng kampanya para maihayag ang kanilang mga adikain para sa kani-kanilang barangay. Tatagal ang campaign period hanggang October 23, araw ng Sabado. October 25 na ang botohan. Pampangang Congresswoman Gloria Arroyo at DSWD Secretary Dinky Soliman muling nagharap sa Kamara. Ginisa ng dating Pangulo si Soliman dahil sa 21 billion peso budget ng kagawaran para sa Conditional Cash Transfer Program. Narito ang report ni Leah Manyala. I am sorry. Sa isa sa mga pinakamalaking hamong hinarap ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang tinaguriang Hello Garci scandal. Nasa likod niya ang kanyang gabinete. Katunayan nung gabi ng kanyang I am sorry speech, kinantahan pa nila si Arroyo ng If We Hold On Together. Pero wala lang 2 linggo, nagbitiw sa gabinete ang tinaguriang Hayat 10. Isa sa kanila, sinoy DSWD Secretary Dinky Soliman. Kaya nang muling magkaharap si ngayon Congresswoman Gloria at si Soliman sa budget plenary sa Kamara ng DSWD, tila rumesbak ang dating Pangulo. Binusisi ni Arroyo kung paano gagastusin ng DSWD ang 21 billion peso budget na hinihingi nito para sa Conditional Cash Transfer Program na unang naging proyekto ng Arroyo government. At dito ay napag-alamang kailangang mag-hire ng 1,800 pang empleyado ng DSWD na kailangang isailalim sa training. All this training program, it will take a year, which is the reason why during my time as president, while we planned it in 2007, we really rolled it out in 2008. And that was only for a few thousand. It will take time to hire. It will take time to train. Even a training institution can hardly absorb or feed 1.6 billion pesos worth of a training market. Sa dami ng i-hire, tanong ni Arroyo, anong hinahanap na kwalifikasyon? Pero hindi siya nasagot ni Guimaras Congressman Joaquin Nava na nagdedepensa sa budget ng DSWD. Dito na tuluyang nag-init ang animoy presidenteng galit na si Arroyo. Sa mahigit 30 minutos na break sa sesyon, to the rescue ang mga majority congressmen sa DSWD.